Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga po pala si Gallegong Mary Abigail. At ang ibabahagi ko ngayon ay patungkol sa globalisasyong pang-ekonomiya, ang kanilang positibo at negatibong epekto ng globalisasyon sa ekonomiya. Hindi lang yan, pati na rin ang multinational at transnational corporation. So, ang globalisasyong pang-ekonomiya is nagatukoy na ang lumalawak na interdependensya ng mga ekonomiya sa buong mundo dahil sa pagtaas ng mga kalakalan, pamumuhunan, pananalapi, teknolohiya at paggawa. Ang unang positibong epekto ng globalisasyon sa ekonomiya is nagpapataas ng produksyon at kalakalan so that mag-result siya ng mas mabilis na paglago ng ekonomiya. Pangalawa, so about me siya sa competition. Di ba kapag nakay ka competition, dili gid ka gusto magpapili, dapat maglamang jud ka. So paras na siya dire. So kapag naamog kay ka competition, magbaba ang presyo ng produkto at serbisyo na nakikinabang pod sa mga consumer. Another positive effect pa is pagtaas ng opportunity sa trabaho. So, nag-abri siya og bag-ong trabaho sa iba't ibang sektor, lalo na gud sa mga umuunlad na bansa. So, lastly, para pud ni sa mga consumer, ginatagan sila og mas malawak na pagpipilian ng mga produkto at serbisyo mula sa iba't ibang bansa. So, ato na punta sa negatibong epekto o negative effect. Ang una diri is possible na mahitabo na mawad-an gud og trabaho sa mga industriya kay dili sila gusto makipagkompetensya sa dayuhang produkto. Pangalawa is maaari gud na palalain ang agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap, labi na kung dili gud pantay-pantay ang pagdistribute sa benepisyo ng globalisasyon. Another pa is possible yun na magdulot ba na ginaabuso gud nila ang manggagawa, labi na sa isa gud ka bansa na gamay ka pasweldo o labi na kanang hinagud ang ilang regulasyon. Lastly is ang isa ka bansa labis na jud siya na nagaasa sa isa ka bansa para gud sa iyang pangangailangan, kay mas nagiging vulnerable na manggod sa pagbabago sa pandaigdigang ekonomiya. So, adto na punta sa multinational at transnational corporation. So, ang multinational at transnational corporation is pareho sila nga dako nga kumpanya. Sila ang nagapatakbo sa mga bansa. Pero, napod sila pagkakaiba sa ilang istruktura at diskarte. So, ang multinational corporation o MNC, sila ang kumpanya na may sentralisadong pamamahala at sila po ang nag-a-adjust sa mga lokal na merkado. So, ang ilahang sentralisadong pamamahala is karaniwan na naa sila'y sentrong tanggapan o headquarters sa isa ka bansa, kay sila man ang nagakontrol sa operasyon ng isang bansa. So, nag-a-adjust po sila ng mga produkto o serbisyo kay para diba maging perfect sa mga lokal na pangangailangan. Kultura po sa bawat bansa kung asa sila nagpapatakbo. So, ang ilahang pangunahing layunin di ay is kanang padakuon ang kita sa ilahang kumpanya sa pamamagitan ng paglalawak ng merkado at kanang pagamayon god ang gastos ng produksyon. So halimbawa diri is ang McDonald's, Coca-Cola o Nestle, di ba ang ilang kumpanya is na sila gibuhat na bag-o sa ilang produkto para maging angkop god sa panlasa ng mga lokal na consumer. Ang Transnational Corporation o TNC naman ay isang kumpanya na may desentralisadong pamamahala at nagtatangkang mag-integrate din sa global na merkado. Ang ilang desentralisadong pamamahala is wala sila'y sentrong tanggapan na nagakontrol sa ilang tanan nga operasyon, unlike sa multinational corporation. Ang ilahang desisyon kay ginabuhat nila sa iba't ibang rehiyon kung saan na sila nagpapatakbo o sa iba't ibang bansa din. And ginatry po nila na pagsamahin good ang mga operasyon sa iba't ibang bansa para maging isang global integrated entity.
Ang ilang pangunahing layunin kay magkaroon ng global na kausayan at maging competitive po sila sa pamamagitan ng pag-optimize ng mga operasyon sa buong mundo. Halimbawa, ang Royal Dutch Shell, Unilever at Toyota so mga kumpanya na niis mga operasyon na nakakalat sa iba't ibang bansa and nagatabangay po sila para makabuo sila og produkto o serbisyo. In short, sa pagkakaiba ng MNC at TNC, ang multinational corporation ay may sentralisadong pamamahala. Sila ay nag-a-adjust sa mga lokal na merkado. Ang kanilang layunin is palakihin ang kanilang kita. Habang ang transnational corporation naman is may desentralisadong pamamahala. Sila ay nagtatangkang mag-integrate sa global na merkado. Sila ay naglalayong pahusayin ang kanilang global na kausayan.